Hello, good afternoon, NCCC. Good afternoon po. Ayan. Excited po ba tayo ngayong araw? Ayan. Oh, sobrang na-miss na naman po natin ang isa't isa. No? So tayo po muna tayo lahat and sabihin mo lang sa mga katabi natin na na-miss kita. We ready our hearts now as we praise and worship the Lord Jesus Christ this afternoon.
We want to thank you for saving us, Lord God. We want to thank you for what you've done at the cross. As you died, and you lived to save us, Jesus Christ. Wala na po kami dapat gawin pa naman kundi yun. Nanampalataya naman po sa inyo sa ating. Glory fills the highest place.
Ibig mo sa amin, Lord.
because your love is great, and your love conquers all my love. All we can do is give our hearts, give our everything, compare your love with your love. We want to thank you, Lord, this afternoon as we continue our day with you, Lord. As we continue to listen to your word. Please open up our hearts and prepare our souls. Let the Holy Spirit fill us with this time. All this we pray in Jesus' name. Announcement po yung Sunday school po tayo sa baba, yung mga kids. Pwede po sa yung muling pinawit ng kapatid namin na Heart the Cross. That's the last song na pinawit natin. Every time we sing it, nagbabago yung mood ko kasi that's the theme song and I remember when my daughter Christine passed away. So that's the theme song. Pero maganda nun ang sabi, I've overcome the world. Sapagkat sa awit din, pinakikita ng ating Panginoon ay napagtagumpay niya ang lahat. So, bagay din na i-share yan dahil marahil may makasama tayo at kapatid na meron din, of course, mga ganyang karanasan o kahit nasabihin natin, mga challenges at problems, kahit ngayong hapon, itong mga nakarang araw, ang Panginoon po ay mandaan natin ang ating pag-asa, ang lahat ay napagtagumpay. Magandang umaga po sa ating lahat. Nawang pagpapala ng Panginoon po ay sumaating lahat. Isang announcement po natin at sa Sunday kasi tayo po ay lilipat doon sa ating lugar na Lord willing, maging regular na tayo dyan. No? Okay, palakpak po tayo. Mamaya, habang kumakain kayo, pwede nyo tanaw dito yung bahay. Okay? So, nasa kabilang side lang. Ang street niyan, Martillo. Okay? Pag hindi nyo matandaan, tandaan nyo na lang yung Paco, o kaya sa Martillo. Na? Anyway, yun po yung street. Pag nag-yuta ng malayo, tapos kakanan, kakaliwa agad, yun na kagad yun. No? At bahay po yan, ang kapatid na SJ, at Raya, at dyan din nakatira si Dan. No? At yung bahay na yan, ang ilalim po niya ang studio. Ang laki po ng babae, medyo karahati ito. Pero eto po siya, ayos, at least yung gamit po natin ay nandoon. So sabihin, ang araw na to ay araw at himala ng Panginoon sa ating lahat. Kasi nung unang lumalapit ako sa Burger King para magkaroon ulit ng event, parang ayaw nila. Pero this time, pinayagan tayo, palapak po natin ang ating Panginoon sa Panginoon. Kahit na at least sa Sunday din tayo, at least nandito to, compare po doon sa Kingsville, hindi po tayo kasya doon, mahirap na natin. No? At ito po medyo mas madali sa atin. Yung kabila nga lang, tatawid tayo, pero ang lamang nito, yung mga taga-kabila, madali sila. Pwede po malaman natin yung mga taga-kabila na nandun doon, sinong nandito? Okay, mga nasa likod, no? Yung iba, mga kapatid na Roca ay wala pa, no? At sila Kuyaan, at mga kapatid ay hindi pa natin kasama ngayon umaga. Anyway, hindi ko alam, pagdating natin doon, puno tayo doon pag ganito karami. No? Anyway, kumabay po tayo at ihanapan natin yan. At kumustahin po natin mga kapatid natin na nanonood at maging sa ibang bansa. Pagay-kumay po muna tayo. Ayan. At sabihin po natin, magandang Sunday sa inyong umaga, ay sa inyong hapon. Ayan. Nasanay po kasi ako ng umagi. Okay. So, yan po pala ay sa Sunday, alas 3 ng hapon. Okay ba kayo nag-PM?
Kasi pag umaga, hindi pa bumabawi ng tulog. No? Mahirap din naman, kami rin naman. Kaya alas 3 ng hapon. At nakita po namin ang Sunday, hindi ganong traffic kumpara pag Saturday. Pangalawa, hindi pa tayo sa Bagiste. No? Nataon na sa Kenny Rogers, talagang walang Sunday kung hindi Sabado na lang available. So normally, every Sunday, doon po tayo, 3 p.m. Okay? No, sa mga po ito ang ating mensahe, basahin na natin ng malakas. 1 to ready go? Ilakas pa natin. 1 to ready go? Thank you. Yung mga nasa likod nga, mula doon sa table hanggang palikod. 1 to ready go? Becoming a strong and healthy church. Yan, boss. Specifically, of course, gusto natin ang NCCC, tayo mga kapatiran ay maging strong at maging healthy. Ang tanong, ano ba ang batayan na masasabi natin na tayo ay malakas at malusog na iglesia? In fact, sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya natin, sa mga anak natin, pag i-apply natin, gusto natin palagi na sila ay malakas at sila ay healthy. Tama po? Kapag may sakit sila, sa mga magulang, sa mga lola at lola, kahit masakit ngipin yan, ulo o kaya emergency na minsan, ang feeling natin. Tama ba mga lola at lola, mga nanay tatay? Konting ubo lang, minsan, sensitive tayo, no? Bakit? Kasi, priority natin na tayo at mga mahal natin sa buhay, sila ay palaging merong magandang kalusugan. Hindi ko na kayo tatanungin, ang number 1 priority ng prayer nyo, yung protection at saka healthy na kalusugan at kalusugan ng inyong mga mahal na sa buhay. Tama po? Yes. Kasi kahit tayo, kapag may problema tayo sa ating katawan, sigurado kung mabigat yan, absent tayo sa trabaho, sa church, at wala tayo sa ating normal na ating kalagayan. Kaya gusto po natin strong and healthy. At pinag-uusapan ng church, yes, we must be strong and healthy church. Tayo po ba ay strong and healthy church ng NCCC? Alam niyo, kahit hindi ng mga nakaraan, hindi tayo nagkaroon ng minsan face-to-face. No? Tama ba? Last Sunday, meron na tayong face-to-face? Wala. Pero alam nyo, ang maganda ito, hindi nyo nalilimutan ang face ng kasama nyo. Tama? Tingnan niyo yung katabi nyo kung nalimutan. Ha? Baka nalimutan mo na ako. Ha? O kaya hindi, no? So, sabihin, talagang malaking tulong na merong face-to-face. Kasi pagka meron pong face-to-face, mas madali tayong magkaroon ng pag-uusap at mas madali pong lumalim yung ating relasyon sa isa't isa. At madali nating malaman at makita ang kalagayan ng ating mga kasama. Prioridad po ng church. Hindi lamang po ang relasyon natin sa Diyos, kung hindi ang relasyon po natin sa isa't isa. Kung hindi inuutos siya ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, pwede na palagi ang, sabihin natin, live streaming. Salamat, meron yan. Kasi yung talagang hindi natin nakakasama, at least nakikita tayo at napapanood tayo. Pero ako'y nagpapasalamat, the way I see it, I feel na tayo po ay lumalago at malakas sa Panginoon. Hindi lamang po sa batayan ng NCCC. Kasi po, ang church, siyempre, pangkalahatan, ang Panginoon po ang nagme-may-ari sa ating lahat. Amen po? Hindi po ako, hindi man ang sino man, hindi po ang NCCC, kung hindi ang ating Panginoon sa Kristo. Ang tanong, ano natin masasabi? Okay, may mga sinabi po ako dito ng mga titignan natin. Biblical measure of a strong, healthy church. Batayan kaya ito? What makes a strong
and healthy church. Building, palagay nyo. Hindi ko na, parang isang pindot na lang. Batayan po ba ang building na masasabi natin na ang church ay okay siya, strong siya, healthy siya? Okay, dati, hindi, no? Pero mahalaga yung building. Kasi pag walang building, wala tayong bahay. No? So, kailangan po ng isang pamilya, ng church, kahit pa paano, ng lugar na kung saan dadausin natin yung face-to-face. So, mahalaga ang building, pero hindi natin masasabi na kapag tayo ay may building na, halimbawa, dinigay na sa atin ng Burger King, at masasabi na natin kaagad, strong at healthy na tayo? Hindi. Hindi siya matayan. Kahit anong ganda ng building, kahit anong laki. Parang bahay. Ang bahay, kahit may bahay, pero depende ang isang pamilya at mag-asawa kung paano sila nakatira at kung paano sila magkaroon ng isang magandang ugnayan, lalo na sa isa't isa at sa ating Panginoon. So it was, and it is never a place or a building. Pero mahalaga yan. Pangalawa, merong pastor, merong minister, may elder, may leader ng church. Ibig sabihin ba niya, healthy na at strong na? Sa palagay niyo, importante yan, may leader ng church, may mga tagapanguna, pero masasabi po ba natin na kapag meron na yan, lalago na tayo sa ating spiritual na buhay? Nakakalungkot nga, may mga churches na akala natin, super okay na sila. Then later, nakita natin, may mga bagay pala na nakita natin na hindi natin pwedeng basta matanggal, lalo na po sa katuruan at sa kanilang pananampalataya. Magugulat tayo. Kasi, napakahalaga kung nasaan ang leader, ang mga leader, tinitingnan natin ang buhay nila at tinuturo nila. Kaya may nagsasabi po, hindi naman ako namanago sa church na yun. Bagamat hindi naman talaga 100%, no, na masabi natin na sa mga leader lang at sa mga kapatid. Kung sa lahat, nasa atin yan. Pero mahalaga po na sila po ay nandyan. What about yung ministry? Kapag po ba sa kapatid nasa ministry na, masasabi po ba natin, healthy na siya? Strong na siya? Umati ng church, active siya. Well, salamat, nandito kayo. So, sino magsasabi sa atin na spiritually, lahat tayo, okay na? Hindi. Di ba? Later on nga, makikita natin, may mga minsan, may mga struggle tayo. Normal yun eh. Kaya yung paglago natin, pag-inuso, talagang araw-araw, dapat pala binabantayan yan at lumalago tayo sa ating pamumuhay. What about kung meron tayo magandang gobyerno? Kasi po, yung church, may gobyerno din yan. May pamamahala. No? Hindi rin nakikita yan. May mga bansa na kung saan, meron silang mahusay na gobyerno, meron hindi, pero hindi yan ang batayan na isang bansa ay talagang mahusay na. What about kung meron tayong plan, vision? Mahalaga ba yan? Mahalaga yan. Pero hindi naman mahalaga. Meron tayong mga plans, meron tayong vision, managunan tayo. So, ang tanong ko niya, ate, paano natin masasabi ngayon, ano ang magiging batayan natin, na masasabi natin sigurado na tayo kahit papano, lalago sa ating pananampalataya, at lalago tayo bilang church. Okay, nag-i-amen sa akin. Okay lang yan, natuto ako dyan. Okay. Ito po, tingnan natin, ha? So, sasagutin natin. A better measure, ito, is one that is biblically based on images used to describe the church. Pwede ba natin masahe? 1, 2, ready, go? A better measure is one that is biblically based on images used to describe the church. Yan. Kasi ang church, meron siyang image. Okay, mamaya, tignan natin. Marami yan. Para magkikinom para tayo. Okay? Ngayon, para ma-measure po natin, yan ang dapat tingnan sa bawat isa at dapat tingnan sa isang organisasyon ng iglesia.
Kaya ang measurement, yung kumbasihan, yung images na ginamit sa banal na kasulatan. Magbigay nga kayo ng isang image ng church na kung saan ang church ay tinawag na ganito. Yung makakasagot, makakainin ko ng water too. Of course, alam niyo to. Yan. Di ba? The church is the body of Christ. Sabi, tayo po, it's like a what? A family. A household. Di ba? Tapos, tinawag din tayong templo ng Diyos. Tinawag din tayong ng church? The bride of Christ. At marami pang iba. Siguro, later, di ko alam kung may isa-isa yan, pero ngayong hapon, ang titignan lang natin, yung body. Ano yung body yung binabanggit? Anong body po yan? Yung image na yan. Body of Christ. Sino yung body of Christ? Tayo. Pero ano po yung sinasabi ng Panginoon ng body of Christ? Yung body. Anong binibigyan ng image doon? Ng body niya? The church as a body. Kasi ang sabi dito, develops and grows into function. Ano po yan? Tulad yan ng katawan natin. Ganang iba, no? By the way, may katawan ba kayo? Ganaw-ganaw mo na? So, yan yung image. Of course, the body of Christ is the church, but the image, yung physical body natin. Yan ang pag-uusapan natin. Pakiulit ka, pakiipungan ka, sabi niya, may katawan. Body, yan. Diba? So, yun yung pinag-uusapan niya. Diba? Ayan o, how we function as members of the body is a true measure of the strength of the church. Tama? Kasi tinawa, inatulad ang church sa isang katawan ng tao. At inatulad ng ating Panginoon, siya ang ulo, tayo ang katawan. Pero yung katawan yun yung nakikita natin katawan natin sa ating physical na katawan. Di ba? So, tingnan natin. Kasi ang sabi po rito, how we function as members of the body is a true measure of the strength of the church. Ibig sabihin, kung paano nagpa-function yung ating katawan, diyan makikita kung tayo po ay strong at healthy. Tama. Tingnan nyo nga ang mukha ko kung ito'y strong o hindi kapag umagan ako. Strong ba yan? Anong kulang dyan? Anong kahinaan pag gumagano ka? Nakakita na kayo ako, yung aking missionary, okay siya, pero pag nagbasa siya, ang napi, ano yun eh, 6 yun eh, missionary ko, ang kapal ng salamin. Salamat na invento yan. So, pero yung mga normal, lalo na yung iba po nga pagka gumagastos eh, no? Yung ating isang kapatid, nagpa-ganyan eh. Malabo mata, pero nalugat, wala ka sa namin. Bumalik sa tinatawag na 20/20 vision. Pagka ako ay, halimbawa, uminom, ay, hindi po ba yun? Hindi eh, may kulang eh, no? Bakit? Kasi, hindi ganun ang talagang original nung ako ay pinanganak at lumaki. Bakit? Kasi may mga problem. So, yung function ng katawan ko at function ng galaw natin, yung kilos natin, may mga pagkataon, hindi na siya parang normal ng tulad ng dati. Okay lang, kasugat tayo, gumaling. Pero may time po, may mga tao, halimbawa, na stick neck. Buti dito, wala. Kasi meron kami nung araw, may church eh. Nakagano lang po siya. Kaya, medyo mahirap. No? Kasi, siyempre may mga gano'n. Hindi siya sakit, kundi, kaya pagka, gano'n. Salamat na igagalaw ko ba? Hindi naman masama po, pero napakalaking bagay. Kaya siguro tanong natin, na-appreciate ba natin yung katawan natin? Sino dito, pakita sa kamay, na-appreciate yung katawan. Alam mo, nung nakatayo ako, sabi ko, masakit nga ganito ko, sabi ko, Lord,
Namimiss ko na yung dati kong katawan. Kahit matagal ako na maglakad, nakatayo. Namimiss ko na rin, minsan ayoko na ng may salamin. Kasi ang hirap, no? Gagano ka. At ipagbasa, kailangan pa ng ulitin. Namimiss ko na rin, minsan yung kulang na rin yung right eye, antayo ng konti pang pandinig. Namimiss ko na rin yung pagkilos ng mabilis. No, yung mga senior na dyan. Tanungin ko nga yung mga senior, namimiss niyo na ba yung inyong mga okay. Alam mo, sagot lang naman, Nay, darating ang panahon, papalitan na lang ang panahon natin. Hindi yung overall, papalitan na ano. Kasi, napakahalaga kung bakit natin na-appreciate yung function ng katawan natin. No? Hindi natin nabibigyan ng parang ng oras sa pasalamatan ng Panginoon. Salamat. No? Na kapag tayo kumain, ay susunod pa natin. Mga kapatid. Bumulo ng pagkain. Naalala ko na lang ngayon. Pinaka-namimiss ko, alam mo kung ano? Ngipin ko. Kasi po yung ngipin ko, 4th Street yan. Sino dito 4th Street? Yan. Pakinggan niyo ba? Kasi alam nyo, yung masarap na pagkain, hindi ko na masyado nalalasan. Pag matigas, ang hirap. Kasi yung function, hindi na ganun. Kaya gusto ko, kaya binabanggit yan, mamaya, yung function natin as a church, napakahalaga. Kaya pag hindi tayo nagpa-function lahat, mahina tayo. Magkakaroon tayo ng problema. Kaya, kung gusto natin maging strong at healthy church, kailangan lahat tayo nakapunction. No? Wala tayong dinadala. Siyempre, kung kami pananampalataya, tinutulungan natin. Pero magandang umisip tayo ng paraan na lahat tayo, we can function normally and healthy. Tingnan natin. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does it work. Nakita nyo? Huwag nyo kalimutan ito pag ina-upload ha. Tinan nyo yung katawan ha. Sa buong katawan ang sabi, from him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament. Ano sa Tagalog ang ligament? Yan yung parang mga cells siguro na mahawak sa mga buto, yung mga parang asu-asuan. At ang sabi, grows and builds it up in love as each part does it work. Kaya tama ako na sinasabi na yung katawan natin may function. Bawat isa niya na gumagalaw, nagko-contribute sa ating buong katawan. Tama? So lahat yan, mamaya nakikita natin, iba-iba, pero lahat ng yan, nagko-contribute ng ating physical growth, ng ating well-being, ng ating pagkatao. Pag hindi na nag-function na, actually kahit tayo pa rin yan, pero parang may naiba. Di ba? Of course. No? Kasi dumarating pagkakataon, minsan talagang normal, nagkakaedad tayo. Halimbawa, naalala ko yung tinatawag na boksingero na I am the greatest senior. Hindi ko kilala yun. Kasi wala pa. Sino yun? Yes, si Muhammad Ali. Napakahusay po nun. Idol namin yun. Pag sumuntok yun, galing. Talaga namang may kinalaban yun, ang nakasumuntok na tanong niya. By the way, pag pumunta kayo ng Cubao, may pangalang Alimor. Ang alam ko, parang pinigyan. O binigyan. Kasi dito siya nakipaglaban. Ngayon, namatay na po siya. Nagkaroon po siya ng sakit na parang Parkinson disease. Diba? Yung gumagalaw. Normal, nakakasakit talaga tayo habang tayo nandito sa lupa. Pero syempre, yung function niya, hindi na tulad ng dati.
Kaya napakalaga nung time na yun, nung nagpa-function, ang galing. Kasi kapag ka nagpa-function ka, yung coordination, yung kilos ng katawan mo, gano'n. Tayo ba mga kapatid, kapag ka nakatalikod, nakikilala mo pa yung asawa mo? Sino dito? Kahit malayo, sino dito nakikilala yung anak niya, asawa niya, kahit nakatalikod? Oh, di. Siyempre naman. Sabi ni Nate, asawa pa ako. Aba, may hirapan ka, marami na niya. Pero hindi ba kahit sa paglalakad, nakikita natin. Tama ba, Nay? No? Siyempre, yung kanyang sukat, yung kanyang laki. Pero sa paglalakad, meron din tayong personality sa ating paglalakad. Sa ating pagsasalita. Eh talagang yung function natin, pag naiba, parang hindi ikaw yun eh. Di ba? Oh. Tayo ba mga kapatid, may sariling boses? Magkakaiba ba tayo ng boses mo? Nare-recognize nyo ba yung tao sa boses? Kahit hindi nyo nakikita? Oo. Diba? Magsalita ka. Kung ikaw yan, si Paul. Kasi, distinct. Kaya tama pala, meron po tayong sariling DNA. Ano yung sabihin ng DNA? Hindi ko na alam. Hindi yun. Ibig sabihin, kaya po parang yung ating tongue, at saka yung cells natin yun ng DNA. Kanya-kanya tayo. Kaya pala nung nilikha tayo ng Diyos, ang sabi niya, it was very good. So, ang point niyan, unique ang bawat isa sa atin. Unique po. Wala tayong magkamukha. Iisa ka sa mundo. Kahit magkakapatid kayo. Gusto nyo malaman? Tingnan yung katabi nyo. Kapatid mo yan, di ba? Maguna mo. Tingnan mo kung magkamukha kayo. Kampal nga, hindi eh, no? Sa umpisa, kala mo, pero later, hindi. Unique ang bawat isa. So, ibig sabihin ganito, ang church, unique. The body of Christ, the church of Christ, is unique. Hindi siya Israel. Ang church po ay merong panahon. At ang sabi na, tayo po, kukunin ng Panginoon at babalik at maghahalo siya kasama natin. The church. Kaya napakaganda po. No? The church is the body of Christ. The body of Christ has many members with different functions. Punta tayo dito, ha? Okay. With different functions. Sabihin sa katabi niyo, with different functions. Okay. And yun. A body has many parts. Okay. Sa ilalim, mayroong mabigat na salita. Unity in diversity. Sabihin nyo, unity in diversity. Isa pa. Unity in diversity. Okay, mamaya tayo natin. Okay, ito ha. Just as a body, though one has many parts, tama ba yan? Okay. But all its many parts from one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Even so, the body is not made up of one part, but of many. Yung mga sinabi ito, isang katawan, pero maraming bahagi. Tama? So, isa tayo as a church. Isang katawan ni Kristo. Pero maraming bahagi. Parang katawan natin, isang katawan. Isa lang ang karding. Pag may nakita kayong karding, habang nakita ko at nakita yung Santa Lucia, hindi ako yun. Tama ba? Kasi wala naman akong kapambal. Okay, sa Verdela. Isa lang ako eh. No? So, tayo din ang church isa, pero may iba't ibang function yung katawan ko. So, ganun din yan. Ngayon, yung function niya, magkakaiba. Yan po namin at titingnan natin. A body has many parts. Maraming parts yung katawan at may iba't ibang function. Total personal kami yan. Magbigay ka ng parts ng katawan, halimbawa sa ulo. Dami niya. Na nagsisimula, parang naroon.
O di ba, sa una natin, may iba ang function ng tenga, ng mata, ng ilong, ng bibig, ng kalungap ng mata, ng kilay, huwag buhok. Ibig sabihin, meron silang iba-ibang function, yung kamay, yung paa. Di ba? Bakit? Kasi yung mga yan ay tumutulong sa katawan natin para tayo ay mabuhay ng normal na tama ayon sa ating buhay. Mahal nyo ba bawat piyesa nyo, mga kapatid? Ha? Pwede ba umiram ng piyesa nyo? Hindi, ano? Mahalaga yung bawat isa ng ating, ng katawan natin. Ngayon, tingnan natin. Unity in diversity. Ito po yan. Unity in diversity is used as an expression of what? Harmony and unity between dissimilar individuals or groups. Sabi po yun ng Wikipedia. Alam mo yung Wikipedia? Sa Google nakikita yan. Ano po? At ang sabi, it is concept of unity without uniformity. Isa-isayin natin yan. Okay? And diversity without fragmentation. That shifts focus from unity based on a mere tolerance of physical, cultural, linguistic, social, religious, political, ideological, psychological differences towards a more complex unity based on an understanding that difference enriches human interaction. Napagod ako dun. So, ang unity diversity ganito. Okay. Siya, ay dapat walang pagkakabahabagi. Hindi siya pare-pareho, pero may unity siya. Okay? Hindi siya dapat pare-pareho, pero kung tutusin, sila pa naging isa. Expression po yan ng harmony and unity. Ibig sabihin, yung parts ng katawan ko hindi naglalaban-laban. Abay yung kamay mo, pag sinusunto ka na niya, delikado yan. O kaya sinisipa ka ng sarili mong paa. Kakainin ka, kasama ko doon sa kama, natatawa ko eh. Kakainin ko din. Itin siya, pero siya akong malapit. Hindi normal yun eh. Di ba? Kasi katawan natin, iba't iba, pero meron siyang harmony, may unity sa akin yan. Di ba? Ngayon, tayo rin, kung titignan natin, magkakaiba tayo, pero dapat pinakikita natin pagkakasa natin. Hindi normal na tayo po, lalo na tinawag ng church ng ating payo, na nagkakagalit. Normal po ba yun? Hindi. Sa pamilya nga natin, hindi normal yun. No? Siyempre, hindi may iwasan. No? Pero ang point natin, hindi normal na tayo po ay hati. Dapat mayroong harmony, may unity. Ang sinasabi din dito, at tinan sa talata natin, walang lalaki, walang babae, walang Hudyo, walang Hinti. Kung i-apply natin, tayo po kahit magkakaiba. Pero dahil isang katawan tayo ng Kristo, dapat meron tayo unity. Tama? Iba ang probinsya natin, dapat hindi tayo nag-aaway. Halimbawa, yung mga taga-Luzon, taga-Bisaya, Mindanao, Pagumupo, o dito Luzon, o taga-Bisaya, taga-Mindanao, dapat hindi ganun, di ba? No? O kaya kahit nag-uusap, no? Kahit ito, sa ibang grupo, pag nagsalita na ibang mga ayaw nila, lalo sa mga puti. No? Gusto nila kung English. Pag nagtagalog, nagkakapunta yun eh. Hindi nila alam eh. No? Tayo, kahit magkakaiba, dapat isa tayo. Hindi dapat nagiging hadlan ang politika, ang kultura, di ba? Ang probinsya, ang ekonomiya natin, kasi po kahit kung meron iba, mayaman, mahirap. Nakita niyo, naalala niyo yung Titanic? Naku po, iwa-iwalay dun eh. May fragmentation, pero segregation ng mga class A, class B, class C. Meron po ba tayo yan? Ito ba class A? Yung pangalawa, class B? Class C?
wala naman sa church. Kapag nakakaramdam tayo niyan, hindi yan dapat sa church. Sapagkat nung minahal tayo at tinubos tayo ng ating Panginoon, pare-pareho tayo. Lahat tayo ay makasalanan at pinatawad ng ating Panginoon. Sa harap ng Diyos, pantay-pantay tayo. Walang babae at lalaki. Pero iba kakaiba tayo ng function at saka role. Si tatay yan, hindi pwedeng maging si nanay. Tama ba? Mamilito ka. Si nanay yan. Si kuya, si ate yan. Kung si bunso yan. Mahirap pagpalit-palitin. Gusto nyo ba yun na yung nanay nyo, tatay nyo nagpapalit? Ayoko. Kasi yun ang role nila. Pero sa harap ng Diyos, lahat tayo pantay. Amen po? Bakit hindi ko mapalakpak? Ibig sabihin, ang pagmamahal ng Diyos, isa tayo. Kaya ko binanggit kasi ganito. Sa loob ng church, mga kapatid, walang bago, walang luma. Ako nakakarinig niya. Sino ka dito? Kailan ka lang? Di ba? Hindi bagay yun sa loob ng church. Kapag siya ay anak ng Diyos, tinatanggap natin sino man siya. Ano man ang kanyang kalagayan, siya po ay kapatid at anak siya ng Panginoon. Isa tayo sa atin. Ito yung unity in diversity display. Sino pwedeng bumasa nito? Parang medyo makapahipay mo. For by grace, kung sabay-sabay na kayo, what? Oh, yeah. Sige, Benya, basahin. For by grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more than highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Thank you. So, kita natin, yung isang church, isa sila, pero meron sa loob, itong mga kapatid na to, ay iba't ibang function. Of course, pag bago tayo, hindi natin alam kung ano ang ating magiging function. Pero dapat, darating ang pagkakataon na tayo po ay gagamitin ng Panginoon sa loob ng Iglesia. May function tayo. Tingnan natin isa-isa. Unity in diversity begins with what? Napakahalaga nito. Kasi ang sabi ko, for by the grace given to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. Actually, napakahalaga na kahit na sabihin natin ang mga kapatid nagpa-function, may spiritual gifts, may talent, pero walang humility at mataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili, problema yun sa loob ng iglesia. Sa umpisa, parang okay, pero hindi po magtatagal. Later on, magkakaroon ng problem. Yung magkakasama magkakapatid, yung magkakasama sa ministry, sa leadership, etc. Kung wala tayo ng kababaan at ang tingin natin sa ating sarili ay mataas kaysa sa iba, hindi po yan inuutos ng banal na kasulatan. Kasi sooner or later, hindi po magiging isa yung church. Parang nilagyan mo na ng class. Kasi kung mas mataas ako kaysa sa inyo, titignan ko kayong mababa. At marahil sa aking mga pagkilos, sa aking mga ministry, magkakaroon ako ng iba't ibang mga attitude sa mga kapatid.
Kaya para tayo mga magulang, tinitreat natin yung mga anak natin na pantay-pantay. So, huwag sasabihin ng mga anak na mas mahal ni tatay si ganito, mas mahal ni nanay si ganito. Hindi po. Nagkakamali kayo, mga anak. Ang inyong magulang, pantay yan. Kung nag-iisa ka, praise the Lord, kasi wala ka mahamili, isa ka lang. Pero kung dalawa kayo, lalo kami, 10, tama, sa original, namin dalawa. Talagang masasabi namin, salamat pa rin sa Panginoon. Pantay ang tingin ni nanay. Pumipila lang kami kasi pag may bibiling sapatos, nakapila kami mula sa taas, pababa. Ayan. Bakit? Kasi marami kami. Pero so far, nakita namin yung pagmamahal na pantay. Kaya sa loob ng church, yung humility talagang ina-apply. Ibang salita, humbleness. Kababaan. Tingnan nyo na yung katabi nyo kung may kababaan. Tingnan nyo kung mabait. Mukhang mabait. Kaya nyo bang i-promise sa harap ng Panginoon dahil kinuutos na kayo ay magiging humble sa lahat ng oras at lahat? Kasi may narinig ako, "Uy, humble ako huwag mo na akong gagalitin." Pwede ba yun? Hindi eh. Yung pinakikita talaga yung humility. Hindi pwedeng sabihin, "Uy, kahit ganito ako, humble ako." Ay, hindi yun. Hindi nakikita yun doon. Hindi nasasabi yun. Ipinakikita yun. Yung pagmamahal natin, pagiging mababa natin, ay pinakikita. In fact, ang gawin natin para ma-apply yan, ano man minsan ng mga challenges natin, makarinig tayo ng bagay na hindi maganda, nakakainis man, kahit sino yung kapitbahay natin, pamilya natin, kahit nasabihan tayo ng pangit, kaya niyo ba na maipakita pa rin ang inyong kababaan sa Panginoon? Pakita sa mga tayo. Yes. Actually, it's a testing eh. Test nga yan eh. Kapag tayo po ay mayroong problema, may ginamit tayo, o kaya yung kapitbahay natin, testing yun eh. Di ba naman ito? Dami naman pagpaparking, dito ba magpapark? Napipin nyo ba yun? Ang dami naman dito lugar eh, dito pa magpapaano ng aso. Nakikita nyo ba yun? Di ba? Dami naman lugar, ganun eh. Kasi normal tayo nararamdaman natin. Pero kaya natin pigilin at sabihin, okay lang yan. Hindi kailangan tayong magpa-stress dyan. Marami ka nang dinadala, huwag mo nang dagdagan. Tama? Actually, tayo na rin ang pwede. Kaya alam mo, itong sinasabi nito, hindi naman pala sa atin sa church, itong tulungan din tayo na tayo maging kalmante sa atin. Bababa akal at vision mo. Mawawala ang iyong cholesterol at sugar kasi kalmante ka. Sino dito kahit pa paano masabi niya, may pagkakalmante? Gusto niyo, palitan na natin ang apelido na natin. Artik kalmante. May apelido magkalmante. Kasi maganda yun. Nagkaroon po ako ng kaibigan ganyan. Kalmante talaga. At maging sa atin, may pakita natin. Kasi, sa loob ng church, hindi nawawala yung problema at minsan, pagkakaroon na hindi magiging okay ang relasyon natin. Sa naman ng church, minsan may nakakagaling. Nakakita tayo. Salamat, wala akong nakikita sa ng church. Sasakulit ako. Hindi maganda eh. Di ba? Pero ang point doon, may mga times, hindi natin express, pero sa loob natin. Alam mo, mahirap pigilan niya sa mga nito, lalabas din yun. Eh, dapat totoo ito eh. Na talagang kaya natin, sinasabi, mahalin at pagtiisan natin ang ating mga kapatid. Magbabago din yan. Magbabago ka rin. Ito, tama ito, sinasabi na ba ng misis ko. Kung nainis tayo sa iba, mainis din tayo sa sarili natin. Tama ba?
Kasi tayo rin may magkakamali eh. Ang bawat isa. Kaya dapat talaga, i-apply natin na meron tayong pagpapunan. Kailangan po ng desisyon. Ano man ang masakit sa atin, galit tayo, at least, hindi natin dinanagagan. Kalmante lang tayo, dito lang tayo. Kaya pala yung iba, pagka may problema. Dito ako sa kwarto, pero isang taon na hindi pa lumalabas. Huwag naman, tagal pa. Ngayon, ito. Unity in diversity realizes each function or yung purpose. Kasi ganito, sa verse 4, for just as each of us has many one body, with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we though many form one body, and each member belongs to all the others. Paulit-ulit yung we belong to one another, di ba? At ang sabi, hindi pare-pareho yung ating ginagawa. Hindi pareho. Kaya pag meron mahusay, mangarap, magturo, umawi, magkaloob, habang pumalakpak tayo, matuwa tayo. Pag may mahusay kumanta, may talento, masaya ka ba, kapatid? Yes, ganda. No? Bagamat pwede mo sabihin, kaya ko rin yan. Pwede naman yun. Pero pumalakpak na tayo. Siya yun eh. No? Makisaya tayo. Kapag nagpa-progress ang iba at na-develop, gumaganda ang buhay, lumalago sa kanyang spiritual, ginagamit sa ating Panginoon. Okay po ba yun? Amen. Natutuwa tayo. Then, as we go on, unity in diversity operates through giftedness. In fact, kung tayo pala yung pinanganak, binigyan tayo ng skill. Kasi iba yun eh. Dating tao, pag pinanganak, meron nun. Di ba? Lumalaki kita mo, marunong kumanta. Hindi mo nag-aaral. Mga bata, ang usay mag-drawing. Di ba? Minsan habang lumalaki, ang galing. Naibigay niya agad ito. Kasi may skill sila, binigyan tayo ng ating Panginoon. Sa loob ng church, may binigay naman spiritual gifts. Yung ating pagtulong, pangangaral, pagtuturo, pag-counsel, pagtulong sa iba. So, spiritual gifts, yan ay napakalaga sa loob ng iglesia. Binigyan po tayo niyan kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. Okay. Salamat. Ito, conclusion na. Napakabaya natin. Ito gawin natin. Maintain our spiritual unity through loving one another. Pakisabi na yung number 1. 1 to ready, go. Maintain our spiritual unity through loving one another. So, ganito. Ipakikita natin palagi ang pagiging isa natin sa pagitan ng pag-ibig natin sa isa't isa. Kaya pag hindi natin nakitang matagal, anong sasabihin natin? Meron church eh. Ang takal nag-absent, halos 2 taon, hindi niya alam na kung. Nung dumating, sabi niya, buhay ka ba? Ano naman ganun? Nakakatawa, kasi naman nakakarabi nila eh. Napupunta pa ako sa mga probinsya. Sino ka? Ganun. Ang point ito, ang sasabihin natin, ay kapatid, galis ka lang. Salamat nagkita tayo. Kasi we are what? Maintaining our spiritual unity. At in-express natin yung pagmamahal natin. Doon tayo isa. Tandaan natin yun. Alam mo yung iba, ginagawang isa, in church, pinagpapare-pareho sila. Oh, kapatid, dapat po ang suot ng church, puro puti. Nakakita na kayo. So, parang yun ang sinasabi, uniformity. Hindi po yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Payag ba kayo na magkaroon tayo ng uniforme sa church? Baka magalit ang mga anak natin. Nanay naman, pumunta ako sa church, naka-uniforme pa, NCCC. Eh, araw-araw naka-uniforme ko eh. Lois, Rosario, elementary school, may pinagpalit. Hindi yun na sinasabi. Hindi doon sa mga pare-pareho yung ating mga sinasabi. Minsan nga ang church, parang minsan nagkakaroon ng uniformity. Pare-pareho na sila mag-claim. Dapat hindi. Pare-pareho tayo nananalangin. Pero yung panalangin naman natin, maganda na, hindi iba naman. Baka nasa loob ka ng iglesia, pinag-pray ka.
ang tawag dito sa harap. O pray ka, opening prayer. Lord, salamat po sa tinapay, sa ganito, salamat po sa pangalian. Eh, hindi tanghalian yun, basta-basta. Introduction sa church. Hindi tayo pareho sa labas. Pero yung ating hindi. Yung pangalawa, what to let you go? Let us Ayan. So sa ating paglilingkod, no, nakikita natin yung kababaan natin. Alam nyo, naalala ko doon sa church namin, kaya kasama ko yan, malilit pa sila Miriam. Aba, gusto ko matuto ng keyboard yan. Kasi yung aming leader, ang husay, hindi ako na makikiparanan. Pero ayaw magturo, nandun na nga ako. Bakit? Parang gusto niya, siya na. Maganda po, na-share natin. Alam niyo, maganda sa atin, nung una pa man hanggang ngayon, naiiba yung tumutugtog. Kasi sinishare nila. Kakaroon tayo mga training. Ibig sabihin, nandun yung pag-display ng humility. Sama-sama tayo dito. Whether sa backup, sa pagtugtog, gitara, lahat, at sa mga ministry. Huwag kayong nahiya. Gusto po nila na ma-share natin. Yung pangatlo, let Christ, what to ready go? Let Christ rule in every aspect of the church by allowing him to rule as best for the church. Ayun. Hayaan natin ang ating Panginoong Kristo ang siyang manguna sa atin. At bahala siya kung ano ang gawin niya. May mga time minsan, kahit ang mga leader ng church, kahit kami, parang lahat, parang gusto sumusunod na lang basta-basta yung mga kapatid. Hindi ang Panginoon ang bahala. May mga problema, may mga bagay na dapat ganito. Eh sabi ko, aking philosophy, ang Panginoon, sa Panginoon doon. Siya ang bahala. Siya, kung saan na niya tayo dalhin. Kung ready na, amen. Kung wala, okay. So, ano man ang gawin sa atin, eh, pasalamat tayo sa ating Panginoon. Amen po? So, assignment natin ganito. Habang tayo po ay palagi na pumunta sa church, pag-isip tayo, Lord, ano ang pwede kong i-contribute at gawin na pwedeng ministry at paglilingkod ko sa inyo. Yung bang greetings, ministry na rin pag binalaki natin. Okay? Hindi lamang po ang pastor o leader, lahat tayo. No? Minsan, nandyan po yan sa inyo. At minsan, nahihiyanan tayong gawin. Okay po yan. Magandang gawin yan. Na dapat na-exercise natin yung tinatawag natin spiritual gift natin at maturity. So, ano po title natin, mga kapatid? Anong title natin? Becoming a strong and isip mo ba ang church ay malago at matibay? Amen. Yun po yung nais natin. Ako'y natutuwa kahit po dito sa Border King. Matagal tayong hindi napunta dito. Ilang buwan din. Tama ba? Kasi nagpalipat-lipat tayo. Sinulatan na ako sa kapatid. Nag-react siya doon sa... Kasi sabi ko, nagkamali pa nga ako. Sasabi ko, buti, hindi kayo na inulit ko ulit. Sabi niya, wow, sana magkaroon na rin kahit pa paano lugar. Sabi ko. Kasi marami na ngayon nakain yung Border King. Sabi ko sa akin. Buti na lang sa kini, nag-a-absent kayo, hindi pero kini. Pero siyempre, pag may sa lugar po tayo, hindi po tayo mag-resto. Pero nagpapasalamat tayo, palapakan natin, nandito tayo siya. Tuloy po tayong lahat, tayo po yung manalangin. At pagkatapos po ng aking prayer na kapatid, yung ating offering. So, we will be passing the offering, siguro si Dennis, si Jim, ay napasa nila after my prayer, sasabihin ko sa kanila na napasa ko dito. Excellent. Lord, salamat po sa hapon ito. Salamat sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ay nagbigay ng inyong buhay at tubos para sa inyong iglesia.
Salamat po sa inyong mga anak, sa bawat isang nandito ngayong hapon. At mga kapatid namin na maaaring kami po ay pinapanood at kasama namin. Tinadalayan ko po, Panginoon, ang inyong mga salita na maging katotohanan sa bawat isa sa amin. Tinadalayan ko po ang bawat isang nandito na mas lalong malinaw, hindi lamang yung kanyang pananampalataya at kaligtasan at pagtawag mo sa Kanya, kung hindi yung kalinawan na kami sa oras na sumampalataya sa inyo, na kami ay lumago sa aming relasyon sa inyo at relasyon sa isa't isa. Pagpalain mo po ang bawat isa, maging ang aming pong pagkakaloob, ang inyong pagpapala, ang inyong mga provision, ang inyong kabutihan at katapatan ay may bigay namin bilang aming pasasalamat at pagpupuli sa inyong dakilang pangalan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede po tayo po. Yan po natin mga kaloob at tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon Panginoon ay kailanman ay hindi po sa atin, sa ating mga struggles, sa ating mga pangailangan ng Panginoon. Okay. Pagpalain naman ng Panginoon ang ating mga kaloob at pagkakaloob. At habang bago po bigay ang ating benediction sa announcement po, sa Sunday po, alas 3 ng hapon, dito po tayo sa kabila, ang step po niyan ay martilyo. Alas 3 ng hapon, every Sunday. Matanong po, baka meron po sa inyo na gustong bahagi, testimony, magpasalamat, hindi kailangan mahaba, kayo po ay, nais po share something sa inyo. Wala, okay lang po, pero ako po ay baka may pagkakataon po na minsan ay nararamdaman mo, baka po may kapatid na ganyan na nais po magpatutunan ng pasalamat. Bago po namin bigay ang ating benediction. Okay, maraming okay. Okay, tayo po tayong lahat at tayo po ay kadapin po natin pagpapala ang benediction sa hapon. Nawa pagpalain kayo ng Diyos sa hapon ito. Na ang ating Panginoon ang siyang magbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangailangan. Sa inyong mga karamdaman at problema, siyang magbibigay ng kagalingan. Sa inyong pangailangan, siya ay tutugan. Sa lahat ng inyong mga iniisip, sa lahat ng inyong kabigatan, kapatid ng Panginoon ay makapangyarihan sa kanya. Walang imposible sa kanya. Tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos sa iyo at sa iyong sambahayan. Ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang kaligtasan. The Lord bless you and give you. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Everybody will say, Amen. God bless you. Let's all give thanks to our Lord through singing.
broken hearted, binding up their wound. It is good, bless His holy name. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken hearted, binding up their wound. It is good to bless His holy name. We give thanks. Lord, we give thanks unto our Savior.